I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, lose. Yeah, it's like dancing when the sun's. Yo, what's up mga kamoto? Magandang gabi po sa inyong lahat. At yun, ngayon nga lang po tayo nakapag-vlog ulit dahil busy. Busy ako. Ngayon lang tayo nakapag-vlog gamit itong ating Motorstar Easy Ride 175 ADB. Sa mga nag-aabang po ng vlogs ko, yan po, may bago po tayong update ngayon. Ito pong ating fuel consumption. Yan po ang ating vlog ngayon dito sa ating Motorstar Easy Ride 175. Gaano nga ba ito katipid? Bali, sa nakapanood po nung aking fuel tank capacity, doon po ay nagpa-full tank po ako sa isang gasolinahan. At ang gagawin po natin ngayon ay babalikan ko po yung aking pinag-full tank na gasolinahan at doon din sa mismong pwesto po ako magpapa-full tank para kahit papaano ay maset natin sa isip natin na accurate yung naikakarga sa ating gasolina. So yon, samahan nyo ako sa aking biyahe at sana mag-enjoy kayo sa panonood. Let's go mga kamoto. So yun, share ko na experience ko nung last night na ginamit ko tong Easy Ride 175 ko. Again, ano po siya, namatayan po ako sa paliko. At pagka-start ko naman po, ay nag-start naman po siya ulit. So, syempre, nag-message agad ako sa mekaniko ng Motorstar na pinagkunan ko. Pinapadala niya sa akin yung unit sa branch. So, since kakukuha ko lang ng papel ko ng nakarang araw, hindi ko siya agad nadala at medyo busy rin kasi ako. Yeah, hindi ko pa siya nadadala sa branch. As of now, ino-observe ko pa rin kung mamamatay-matay pa rin siya. At based sa mga nababasa ko sa mga groups, nawawala daw yung ganung papatay-patay niya kapag na-break in na daw. So, 1,000 kilometers yun. Kaso, if hindi pa ako makapag-break in agad-agad kasi misa ko lang magamit yung motor tas namamatay-matay pa rin, kailangan dadalhin ko na talaga siya dun sa branch, sa mekaniko para ma-check talaga. Kasi baka naman sa mga parts yung sira or syempre hindi natin alam. Mas maganda ipa-check natin sa eksperto. Sila nakakaalam nun eh. Tapos if ever na pagpa-check na ako mga kamoto, i-update ko kayo, i-vlog natin yun para syempre updated kayo. Para sa mga interested dyan kumuha at interested sa motor na ito, yan, subaybayin nyo lang po at abangan palagi ang mga vlog ko. Syempre, wag nyo kalimutang i-click ang subscribe button at ang like kung nagustuhan nyo ang aking vlog. Click nyo na din yung notification bell para updated kayo sa mga vlog na i-upload ko. So yun mga kamoto, ang odo natin ngayon ay 184 kilometers. Yun, sobrang bata pa nito motor natin. Misa lang natin ito magamit, kaya nga matatagalan ako bago ma-break in ito. So, pasensya na mga kamoto, hindi ko na pakita kanina. Chinek ko na yung sa trip meter natin, yung nireset ko nung nag-full tank ako, nung nakaraang vlog ko. Bali, naka 145.5 kilometers na ako nun. So, tingnan natin mamaya kung ilang litro ang aabutin muli ng ating pagpapapul tank sa pares na gasolinahan at pares mismong pwesto nung pinagpagasolinahan ko last time. Bali, ang computation ng gagawin natin mga kamoto para makuha natin yung fuel consumption ng Easy Ride 175 ko ay pagkatapos nating magpa-full tank, titingnan natin kung ilang litro yung nakuha. Tapos, i-check natin yung trip meter na galing sa pagkaka-reset ko last full tank. Then, trip meter divided by kung ilang liters yung mapapagas natin mamaya. So, yun ang kalalabasan ng ating fuel consumption. Let's go!
So yun mga kamoto, babase tayo sa gauge ng ating motor. Di ko kasi alam kung super accurate to, pero let's try lang na muna kasi wala naman akong ibang pagbabasehan pa. Medyo complicated kasi kung kukumputin natin lahat ng tinakbo natin sa sobrang dami na nating pinuntahan. Hindi ko na matatandaan yun. So, dito muna tayo magbase sa odometer natin, sa trip meter, tsaka doon sa litro na mapapagasolina natin ngayon. So, yan, sobrang dilim dito sa dinadaanan natin ngayon kasi puro gabi lang yung available ko na oras para makapag-vlog. Medyo busy tayo kapag umaga. So, kahit pa paano gagawa natin paraan makapag-vlog para mapakita natin sa mga nag-aabang sa atin na subscribers yung mga bagay na tungkol dito sa ating Easy Ride 175 ADB since bago lang ito. So, magiging transparent ako sa lahat ng magiging ma-encounter ko sa motor na to, lalo na sa mga issues. Kung ano pa yung mga gusto nyo malaman tungkol sa mga motor na ito, mag-suggest lang kayo dyan at isa-isa natin mga kamoto. So, bali salamat mga kamoto dun sa mga ka-group na nag-a-advise or kaya dun sa mga nagko-comment kung ano yung mga kailangang i-check dun sa cost ng pagpatay-patay ng makina. So, chinek ko na po lahat din yun yung sa ignition coil po. Mahigpit naman po. Then, yun, marami pa rin naman akong gas that time. 3 bars pa. Then, hindi ko na talaga sure yung sa iba. Ang naalala ko lang nung gabi na yun ay hindi ko siya sobrang napainit bago ako umalis. Siguro 1 minute lang. Tapos, umalis na agad ako noon kasi magsasara na yung shop na pupuntahan ko. So, medyo nagmadali ako. So, nung pauwi na ako galing doon sa shop, nakabili na ako ng bibilin ko yun. Doon ako namatayan. Then, nung umalis ako na isa pang gabi, nagpainit naman ako ng mga around 3 minutes, ganyan, to 5 minutes. Hindi naman ako namatayan. So, ino-observe ko pa talaga mga kamoto at i-share ko naman sa inyo kapag na pagtanto na natin kung ano ba talagang pinagmumula nun. So, yun mga kamoto, plano ko palang bumili ng box sa likod ng Easy Ride ko. Mag-suggest naman po kayo dyan sa comment section kung anong magandang top box. Yung okay yung price, tapos syempre yung quality. Kasi natatakot din akong bumili ng mura, baka mabilis masira. Takot din naman ako bumili ng sobrang mahal kasi syempre baka madali ding masira. So, yung sulit sana, yung makatarungan yung presyo. Thank you. Yeah, mapapansin nyo mga kamoto kung anong dinaanan ko last time dun sa vlog ko ng fuel tank capacity ay halos yun lang din ang dinadaanan ko ngayon. Kasi same gasoline station lang din naman yung pagpapagasa natin, kaya same way din. So yun, samahan nyo lang ako sa aking biyahe at maya may malapit na tayo doon. Malalaman na natin kung ano ba talagang ating fuel consumption. So yan mga kamoton, dito na nga pala ako sa gasolina na papagpagasan ko, mura kasi dito. So yan, makikita nyo yung unleaded 50.90 pesos at yung premium naman ay 51.30 pesos. So yun, napakadami nga nagpapagas dito, kaya dito ako nagpapagas at subuko na rin naman ang gas nila dito.
So yun, let's go. Tingnan natin kung ilan nga aabutin ng ating gasolina, kung ilang litro ngayon mapapagas natin. At syempre, para makuha natin yung fuel consumption, kailangan talaga natin malaman kung ilang litro ang makakarga. Yun, ang motor natin ngayon ay 3 bars pa. Yan. Unleaded full tank. So yun mga kamoto, pasensya na hindi ko na napakita sa video. Flash ko na lang dyan sa screen yung inabot ng ating gas. So yan, 269.72 pesos at 5.299 liters. Then, yan mga kamoto. So, bali, check natin yung trip meter natin mga kamoto. Naka 152 kilometers tayo dito sa ating trip meter. So, divided by 5.299. 152 divided by 5.299 equals 28.68 kilometer per liter po ang ating fuel consumption dito sa aking Easy Ride 175. So, yun, para sa akin naman, break-in period, okay lang. Medyo nagamit ko naman siya sa paon, sa Matatarek, tsaka nakakapag-overtake naman po ako noon. City driving, at tsaka almost 40 minutes na biyahe. Okay naman sa akin mga kamoto. Looking forward na makita natin yung fuel consumption niya pa sa long ride. Baka naman mas matipid pa siya pagka long ride na yung rektahang mga takbuhan na. So yun, soon matatry din natin pag na-break in na natin, at syempre kapag available ako. So sana nagustuhan nyo ang vlog ko mga kamoto, at comment lang kayo if may suggestion pa kayo na pwede nating maging topic sa ating vlog, maging content ng vlog natin about dito sa Motorstar Easy Ride 175. So hanggang dito lang mga kamoto. Huwag niyong kalimutang pindutin yung subscribe button, like, at saka yung notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na vlogs. Salamat sa panonood at keep safe mga kamoto.